Good day mga ka-sports natin dyan, pero para sa mga fans nga ni Coach De Brito ay hindi masaya dahil ang kanyang team ay nangulelat nga pagdating sa SEA Games matapos nga patiklupin sila ng mabilisan ng Team Thailand. Alam nyo ba na ang na-score lang ng buong team ng Alas Pilipinas ay 31 points lamang? Yes mga ka-sports, tama ang inyong naririnig. Lahat ng players ng Alas Pilipinas, pag pinagsama-sama ang kanilang score, ang total lang ito ay 31. Grabe, diba? Talagang makikita nyo dito na sobrang hina nga ng Alas Pilipinas pagdating nga sa kanilang naging laban kontra sa Team Thailand. Bagamat alam naman natin na salang-sala na ang mga players dito ni Coach De Brito at masusi nga ang kanyang pagpili ng mga players na ipapadala sa SEA Games, pero sa tingin ko kinakailangan na nga nating kumuha ng mga PhilAm na players na ipapadala nga pagdating sa international competition, dahil kitang-kita naman natin na sobrang lamang na lamang nga ang taga-ibang bansa, mabibili sila kumilos, at ang iba naman ay talagang powerful attacker at kinakailangan tapatan natin yan. Kailangan na natin si Savannah Davison at ito nga si Brock Van Sickle and MJ Phillips. Dagdagan na natin ang puwersa ng Alas Pilipinas. Hindi pwede dito ang palakasan lang at ang mga pechay nga ay hindi kinakailangan nga pagdating sa Alas Pilipinas. Hindi ito dapat ma-politics. Kinakailangan talaga masusi ang pagpili ng mga players kung gusto natin manalo. Sino-sino ang mga nagkulang at bakit ganito ang kanilang performance? Alamin ang buong detalye, pero bago lahat, subscribe ka muna, click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na. Sa totoo lang, marami nga mga nagsasabing mga netizen na hindi naman talaga natin aasahan naman nanalo ang Team Philippines kontra nga sa powerhouse Team Thailand. Pero ayon nga sa ibang netizen, sana naman raw ay naging maganda ang kanilang galawan sa loob ng court at hindi sila nagkalat. At kitang-kita naman kasi natin na halos nga wala sa kanila masyadong pumupuntos. Ang mga star player nga natin ay talagang nangulelat. At kitang-kita natin na hindi makalusot-lusot ang kanilang mga spike at hindi nga nakaka-block ang ating mga matatangkad na players. Kung tatanungin ninyo kung sino-sino ang mga nagkulang, yan ang ating pag-uusapan, dahil dito makikita talaga ninyo kung sino talaga mga players ang hindi nga umubra. Una nga dito ay si Alyssa Solomon, 9 points. Hindi nga siya nagkaroon ng double digits, pero kung tutuusin, inilaban nga ito ni Alyssa Solomon dahil siya nga ang top scorer pagdating sa Alas Pilipinas. Top scorer man itinuring nga itong si Alyssa Solomon at siya na ang pinaka may malaking naipuntos, pero hindi talaga ito kakayanin mag-isa ni Alyssa Solomon dahil kitang-kita naman natin na ang kanyang mga kasamahan ay hindi masyado halos umubra at hindi nga masyado nagkaroon ng score. Sayang talaga. Kung may katulong lang talaga itong si Alyssa Solomon, sana ay mabibigyan nila ng magandang laban kontra nga sa powerhouse na Team Thailand. Bagamat ang ating superstar UAAP na si Angel Canino ay maganda rin naman ang kanyang inilaro kahit papaano. Siya nga ang isa sa mga nakatulong nga kay Alyssa Solomon. Dalawang players lang talaga ng Alas Pilipinas ang umangat, si Alyssa Solomon at si Angel Canino, kung saan 9 points nga si Alyssa at ito naman si Angel ay 8 points. Grabe, kung tutuusin ay hindi talaga ito ang kanilang galawan sa loob ng court, dahil alam naman natin na talagang pumupuntos itong si Angel Canino lagi ng double digits. At eto pa nga ang nakakagulat mga ka-sports natin dyan, ang superstar nga na si Micaela Belen or Bella Belen ay hindi nga umubra sa laban nga kahapon. Kitang-kita naman natin na sobrang baba nga ng kanyang ipinuntos. 3 points lamang ang naipuntos nga ni Belen at talagang hindi nga pinayagan ng nasabi nating Team Thailand na makalusot nga ang mga malalakas na hampas ni Belen. Talagang payong na payong nga ang kanyang mga spike at hindi talaga ito makalusot-lusot. At kitang-kita naman natin na sobrang mabagal rin kasi kumilos ang nasabi nating Alas Pilipinas. Si Bella Belen nga ang isa sa mga star player, pero hindi nga siya masyado nakatulong kay Angel Canino at kay Alyssa Solomon. Aasahan sana natin na makikipagpukpukan siya, pero wala talaga.
Si Gia Amazing naman ay nagkaroon naman ng 3 points. Bagamat si Gia Amazing naman ay isang setter lamang, pero hindi naman talaga natin dapat asahan to ng scoring machine. Pero talagang ang aasahan natin yung mga spiker at mga middle attacker. Pero gayon pa man, pasalamat na tayo at nagkaroon nga ng 3 points itong si Gia Amazing. Itong nakakagulat, Del Palomata, na napapabalita nga kukunin daw di umanong import sa ibang bansa, pero kitang-kita naman natin sa kanyang height na talagang aasahan sana natin na makakablock siya, ay hindi nga rin siya nakatulong. Imagine, Del Palomata 2 points lang ang kanyang nai-score. Nakakagulat naman talaga to mga ka-sports natin dyan. Kinakailangan talaga dapat na mag-level up pa itong si Palomata. Hindi pwede itong on and off lang ang kanyang nilalaro. Kinakailangan talaga na palaging handa itong si Palomata. At never nga siya nakablock. Talagang mahina pa si Del Palomata kapag malakas nga ang mga kalaban. At hindi naman talaga natin aasahan na ganito, kasi ang mangyayari na itong si Palomata ay makakadalawang puntos lamang, dahil alam natin na may napatunayan naman rin siya pagdating sa international game. Gayunpaman, ang 2 points na yan ay magiging leksyon yan para sa kanya. Amy Provido, nagkaroon naman ng 2 puntos. Well, magaling naman to kung pag-uusapan natin sa angking kagalingan sa UAAP, ay marami na siyang napatunayan. Medyo naging off rin ang kanyang laro pagdating sa naging laban kahapon. Pero malay nyo, kapag nasa pro na rin siya, ay magle-level up rin ang kanyang kagalingan. Bata pa naman to at may ibubuga pa to. Ito ang mas nakakagulat mga ka-sports. Madi Madayag, naka-1 puntos lamang. Grabe, hindi natin to aasahan, dahil alam naman natin kung sa experience man lamang ay sobrang dami nang napatunayan ni Madi Madayag. Makailan beses na rin siyang itinanghal bilang best middle blocker at kinuha na rin siyang import sa ibang bansa. Pero eto ngayon si Madi, mukhang hindi nga maganda ang kanyang gising. Hindi nga siya nagkaroon ng block at naka-1 puntos lamang ito. Sobrang hina niyan para nga sa ating Madi Madayag. Hindi talaga ito ang pinupuntos ni Madi. Medyo talagang off siya sa naging laban nila, or baka kinakabahan pa rin siya. Veterana na siya, kinakailangan hindi na siya kabahan kontra nga sa powerhouse na Thailand. Hindi lang naman ito ang unang nakasalpukan nila ang Thailand, at madalas naman ay nakalaban niya na yan noon pa man. Kinakailangan talaga na mawalan nga ng kaba ang Alas Pilipinas. Shaina Nitura, nagkaroon naman ng 2 puntos. Ipinasok naman siya bagamat hindi siya ang starter player, pero okay na rin to kahit papaano nagkaroon rin siya ng 2 puntos at nakatulong rin siya kahit papaano. Ito ay exposure na rin para nga kay Shaina Nitura, at alam natin na magaling naman to at babawi yan sa mga susunod na laban. Nakakagulat nga rin si Vanny Gandler, isa sa mga magaling natin na outside hitter, pero nagkaroon lamang siya ng 1 puntos. Medyo kasi naging off rin talaga itong si Vanny Gandler. Hindi rin naman kasi siya ang starting player, kung kaya ay pinasok lang naman siya at ipinalit nga sa mga ma-error na player. Nilitan niya man si Belen, pero gayon pa rin, hindi pa rin umubra itong si Vanny Gandler. Maging si Belen ay hindi rin umubra. Same lang sila. Kung kaya para sa akin talaga kinakailangan na nilang kunin nga ang malakas na si Brock Van Sickle. Makakatulong talaga ng malaki itong si Sickle, dahil kitang-kita naman natin na sobrang galing nitong pumuntos, at kinakailangan talaga na meron tayong malakas na spiker na makikipagbrasuhan kagaya nga ni Brock Van Sickle and Savannah Davison. Dagdagan rin na rin ninyo ng puwersa para mayroon nga mga katulong itong si Solomon at si Canino. Pero babawi naman ang Alas Pilipinas sa kanilang magiging kalaban sa mga susunod na araw sa Team Singapore. Sure win na ang Alas dito.